Good morning, Life Giver Church! Hallelujah! I invite you all to stand up and we're gonna praise Jesus. Amen! Give Jesus your highest praise! Come on, let's clap our hands like this. Hallelujah! Hallelujah! Let's clap our hands.
Let us reflect the sacrificial love of Jesus Christ and His victory over sin and death. Let worship together and proclaim, worthy is the Lamb. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came.
presence. Tunay nga, Panginoon, napakasarap magpuri sa inyo, Lord God. Father, we love you. We praise you, God. And we give you back all the glory, all the praises and honor. And everybody say, Amen. Hi, Life Giver fam. I am Jeff Vibar. I'm Judy Vibar, and we are here to share our life-giving story. Since 2014, I have known Life Giver. History makers pa noon, and I've been dancing for God's glory for more than 10 years na. Year 2016, when I met my wife, and we got married in 2017. Looking back where we started, sobrang hirap na hirap kami sa finances. Especially in our marriage life. Literal na nag-umpisa kami sa wala. Year 2018, nawalan ako ng trabaho for 3 months because I resigned from my previous job and wala ding trabaho yung wife ko that time dahil kapapanganak niya lang from our eldest daughter, Sophia. Literal na wala kaming source of income at nanghihingi lang ako ng pamasahe sa parents ko para makapunta sa mga job interviews. And I remember, nag-send ako ng resume for almost 50 companies. And 20 lang doon ang nag-interview sa akin. Halos sumuko na din ako dahil ni isang kumpanya walang tumanggap sa akin. Pero hindi. Inilaban ko kay Lord ang needs ng pamilya namin. Hanggang sa natanggap ako sa one-day hiring ng isang healthcare provider at dito na nag-umpisa ang journey ko sa company na binigay ni Lord sa akin. Habang si Jeff ay kakapasok pa lang sa trabaho, ako naman ay naging housewife for the meantime. At nakaranas ako ng mental health issues such as anxiety at postpartum depression. Dahil sa mga nararamdaman ko, may one time na sinakal ko ang anak ko dahil feeling ko wala akong kasama at wala akong katuwang. Literal na mag-isa lang ako sa 4 na sulok ng bahay araw-araw. And because of what happened, I decided to work. By God's grace, year 2019, nakahanap din ako ng trabaho at nakahanap din kami ng mapagkakatiwalaan namin na mag-aalaga sa anak namin. Dahil sa sobrang busy namin sa trabaho parehas, fast forward 2022, we almost lost our marriage. It all happened nung pinagbubuntis ko yung pangalawa naming anak. Nagkasakitan kami, nawalan ng love and trust sa isa't isa. Na-scam pa kami at nawalan ng malaking pera. Umabot pa nga sa point na nag-download na ako ng annulment paper namin. We even planned to end our lives just to end our pain. But God's love never ends. Year 2023, we tried to fix our marriage on our own, but we can't. And from that moment, I know I need to do something to win back our marriage. Nagpaalam kami sa dati naming church at binigyan nila kami ng blessing para lumipat and to find people who will help us to become a better person. First church na pumasok sa utak ko ay ang Life Giver. Nag-church kami and lumapit kay Bishop Manny Santiago at buong puso niya kaming winelcome sa ating church. And he gave us a great mentor, si Rev Jamie and si Coach John. First Sunday church namin, nakaramdam agad ako ng comfort. Yung sakit na nararamdaman ko parang bumagsak. I even saw a picture on my mind. Nakita ko ang asawa ko at mga anak namin na nagsaserve kay Lord. From there, I know we are going to serve and grow together. Year January 2024, when I decided to give my first fruit, I prayed to God to get everything back.
Yung finances, yung marriage, love, trust, and everything na nawala sa amin. Akala ko everything will smoothly flow kasi nagtatights at nag-first fruit na ako, pero God has a unique way to give back everything by testing our faith first. Hanggang saan ang kaya mong ibigay kung feeling mo walang nangyayari sa pagbibigay mo? Year 2024 is a year of testing of faith para sa amin. My wife was pregnant with a third child. July 2024, nanganak siya at umabot ng 50,000 pesos ang bill namin. Hindi pa kami nakaka-bounce back sa gastos na yon. Nagka-dengue naman ang anak kong panganay. Sobrang thankful ako dahil na fully covered ng health card ang hospital bill. After that, we tried to go back on track sa finance namin. But here comes October 2024. Na-confine ulit ang panganay ko na sinundan ng pangalawa kong anak. They both were confined because of pneumonia. Sobrang hirap, but we still hold into prayers. And here's the good news. They are both healed by God's grace and na fully covered ng HMO ang hospital bills namin. Thank God dahil wala kaming inilabas na pera. After that, nakauwi na sila. Akala nyo ba tapos na? Hindi pa. Matindi mag-test ng faith at patience si Lord. Ako naman ang pumalit sa hospital. Na-confine ako because of severe anemia and stomach pain. Kailangan akong salinan ng 3 bag ng dugo last November 2024. And I went through a lot of tests. The doctor found na meron akong slight bleeding sa small intestine. During those times, umiyak ako kay Lord to give me more years para sa mga anak ko. We prayed so hard. Sabi ko kay Lord, maging maayos lang ako, I will start my journey with you. Aayusin ko na ang tithes ko, magpapalago na ako, magsaserve na ako. And God heard my prayer. Instead of surgery, I only need to take antibiotics for 3 months. Hospital bill, hindi na covered ng buo ng health card ang tumataginting na 167,000. But by God's grace, we only paid 6,000 pesos. Praise God! Did you see how God faithful was? Covered lahat ng hospitalizations and akala namin, yun na yung pinaka-harvest namin dahil sinustain kami ni Lord. January 2025, I prayed for good health for my family and pinaubaya ko na kay Lord lahat ng plans niya para sa amin. Sabi ko, this year will be God's plan and God's ways. I gave my first fruit again, but this time, I gave my first commission and 1 month salary. Remember, I have 1 kid and 2 babies pa. And 1 baby wife. So, bali 4 sila. And all out talaga ang first fruit ko this time. Pero I know God will provide and sustain us sa lahat ng needs namin. Ayokong kabahan dahil I want to trust God more. And because of that, yung 1 month salary ko, ginawang times 7 ni Lord. Imagine, times 7 per month ang natanggap namin by God's grace. Hanggang ngayon, di ko ma-explain paano nangyari ang pag-harvest namin ngayon. And what we did lang is live our faith to God's promises. At hindi pa natatapos dyan. Yung plan namin na mag-upgrade ng sasakyan dahil hindi na kami kasya sa 5-seater car, ibinigay na din po ni Lord. Here's the catch. Hindi ko kailangan maglabas ng milyon because my company finally offered a car plan for my family. From a 5-seater to a 7-seater brand new car was granted and on process na. God sustain us ng higit pa sa sobra. Nabayaran din namin ang school tuition ni Sofia in full at na-bless din kami ng napakasipag at napakatalinong anak, all for the glory of God. Hindi lang po yun, nakapag-vacation kami on her 7th birthday and nakapag-plan kami ng simpleng dedication ng bunso na supposedly isasabay na lang sana namin sa first birthday para makatipid. Pero hindi yun inalaw ni Lord. Nag-overflow pa siya. Yes, indeed. God's blessing is overflowing continuously. Nagugulat na lang din ako, weekly may pumapasok na sa bank account ko unexpectedly. Nakakaiyak dahil nagsimula ako ng laging nagche-check sa bank account ko kung may commission ba na pumasok
para pangbili ng gatas ng mga anak ko. Pero ngayon, nag-check na ako ng bank account para may maitite sa God sa Panginoon. Yung marriage namin, we're still rebuilding the gaps, but I know God is already the center of it. At gaya ng sabi ko last year, maging okay lang ang result ng mga test ko. Aayusin ko na ang life ko kay Lord. Nag-back to basic kami ng husband ko. Nag-life retreat kami. Nag-VLC at nag-top 1 po ako for all God's glory. We're currently taking a foundations class at nagpapatuloy kay Lord. Si Jeff, nasa dance ministry, and ako naman ay nasa Life for Kids. Life Giver Fam, life is already hard. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo nang wala si Lord. Truly, God is listening to our prayers. He's waiting for you to surrender everything. He's waiting for you to seek Him first, and God will move in the most mysterious ways. Just trust God, obey, and give. Again, I am Jeff, And Judy Vibar, and we are Life Givers. Life Giver Church, let's cheerfully give. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Oh, grabe. We are so honored and blessed to hear the powerful testimony from Judy and Jeff. Ipalapakan naman natin ang Diyos sa buhay nila. Amen. Have you ever heard of Micaiah, testimony. the prophet who And today dared po, to I'm stand here to against... remind you of these important announcements. O, pakisulat po ulit, no, para ma-take note natin ang ating mga announcements. So, una po, we have a life retreat. Ayan. Ito, first of all, ang life retreat natin, batch 45. Amen. Start your wonderful journey with God through our 3-day retreat where you'll encounter God like never before. This will be on May 1 to 3. Here po at Life Giver Center. And syempre, meron din po tayong online. And this is only for 950 pesos. Last Saturday and last Friday, nagkaroon po tayo ng live prep preparation. Hindi ko lang po alam kung meron pang special live retreat preparation sa mga gustong humabol. Yan. At yung mga nag-live retreat po, nag-live prep po, so pwede na kayong mag-leave, no? And syempre, ready yourself para po ma-encounter natin ang ating Panginoon. And pangalawa po, meron po tayong Love and Purity Notebook at Wait Ka Muna shirt. Amen ba yun? Yan, ako. Wait Muna edition that will surely help you and your young generation navigate life and their purpose. And this is only for 200 pesos. Hindi lang yun, no? Hindi lang po notebook. We also have our Wait Ka Muna
statement shirt with color black, khaki, blue, and pink as a declaration that waiting is the next flex. Lahat yan ay available po sa lobby and just look for Venice Conde. Nakita niyo ba yung t-shirt na yun? Yung last time na nag-ano, di ba napakaganda? Yan, kuha po tayo kasi it's a really great reminder po. And syempre, naku, itong pinaka-aabangan natin. And we are all excited because we will having our most awaited Love and Purity Fest 2025. Amen? May 8 po yan, from 10 a.m. to 5 p.m. at Inares Sports Arena in Pasig. It's only itong good news, ha? 350 pesos lang po. So, lahat po ng inyong mga anak, no, invite nating classmates, friends, and families. And for information and to purchase your ticket, kindly visit www.puso.ph. Ako, I believe po, no, dito sa conference na to, pwede kayong yung parent at yung anak. Why? Kasi ang ganda po magandang partnership. Lalo na sa panahon natin yung mga early pregnancies, mga early nag-relationship, at ito po ay napakagandang conference. Sa last conference natin, maraming buhay po ang nabago because of this. Amen? So, ibili nyo yung mga anak nyo ng tickets. And of course, ito ang pinaka-good news natin. Wow, palabak mo natin si Lord. And starting today, for every month, we will recognize our dearest volunteers na nagpapakita ng dedication, pagmamahal, submission, punctuality, at sila din yun ang grabing mag-extra mile sa ating ministry this month. Ayan. So, ipa-flash ko po sa screen, and pag tinawag ko po ang inyong pangalan, please stand up. At syempre, sana palakpakan natin sila para just to appreciate their efforts. Amen ba yun? Ayan. So, congratulations po. Here are the Volunteers of the Month awardees. Registration, Joan Maliksi. Kung nandito ka po, tayo po kayo. Connect, Mary Grace Navarrete. Wow, tayo po. Marshall Franz de la Cruz. Ayan, palapakan natin. Ayan. Asher Jennifer Ong. BM Lucy Posadas. Music, Dante de Malanta. Dance, Dana Ching. Life for Kids, Trian Seychelles Rueca. Nandito ba sila? Baka nasa baba. And Rod Nicole Talwa. Media, Mary Joan Landeral. Tech, Christian John De Gala. Prayer, Mary Grace Pascasio. Prophetic, Jessa Bedang. Ministry Coordinator of the Month, Coach May Makasinag. Amen. Palapakan natin sila pagkatabi mo naman. I-congratulate mo sila. Our labors are not in vain. Keep up the good work. So let us serve the Lord until He comes. Amen. So next month, sana ibang faces naman ang makita natin dyan. Again, congratulations po. So hindi ko na po papasagalin. So let's watch this video. Have you ever heard of Micaiah, the prophet who dared to stand against a king? His story is one of courage and truth. In the days of King Ahab, Israel was in turmoil. Micaiah, a lesser-known prophet, was called to speak the hard truth. When summoned to prophecy, he faced the wrath of Ahab. Most prophets were sycophants, but Micaiah boldly declared doom. His vision of Israel's defeat shook the court. Ahab's anger exploded, but Micaiah stood firm, embodying true prophecy even unto death. In the end, Micaiah's courage echoed through time. He reminds us that truth may be costly, but it's a legacy worth leaving. Tatayo po tayo lahat, mananalangin tayo sa ating Panginoon. Taas natin ating mga kamay, purihin natin ang Panginoon. Diyos, Lord, marami po salamat. Kami po ay excited again, makorek, mag-guide. Excited naman kami ma-bless, ma-transform, at ma-challenge sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, sa gumagang ito, I'm asking, Father, for your intervention. Lord God, may you heal Carl, who is right now,
Lord God, ay nasa hospital, in need of your provision, in need of your miracle, in need of your loving and powerful touch, that may you touch, Lord God, yung kanyang respiratory system. May you strengthen him, Father, and bring him back here, Lord God, in this church, so that he may serve you well, Father. Lord, we thank you, we praise you. Sa lahat aking mga kapatid na nasa online, I hope nakakonect sila sa amin. Panginoon Diyos, dalangin namin na miraculously and powerfully gagalaw ka, Panginoon, in a way na hindi maiintindihan ng aming mga puso. Maraming po salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Bago tayo mo po, please i-greet natin ang ating mga kapatid po. 5, 6, 7, or 10 person. Umalis po kayo sa upuan ninyo. Please batiin po ninyo. Huwag po tayo nakatayo. Come on, greet them in the love of Jesus. Hallelujah. Huwag po tayo uupo muna. Sige po, greet one another. Come on, ikot. Pumunta sa likod. Yung mga nasa likod, please lang po, greet one another in the love of Jesus. Yung mga nasa harapan dyan, nasa taas po. The title of my word is Truth Beyond Numbers. Truth Beyond Numbers. Hindi porkit marami, tama, at hindi porkit konti, mali. Yan ang ating pag-uusapan. At pag-uusapan din natin yung pressure to conform. Yan ang ating pong pag-uusapan. Ibig sabihin, hindi porkit marami, tama, hindi porkit konti, mali. Ang katotohanan ay hindi po monopolya ng marami. At kadalasan, ang katotohanan ay hawak lang ng kakaunti. Can I hear an amen? Tama po ba? Nangyayari yan kahit sa mundo ng politics, sa mundo ng edukasyon, maging sa simbahan, tayo ay lagi nape-pressure, kumonform sa mga popular decision o kaalaman meron tayo. At nakakatuwa, sa pag-uusapan natin ng isang propeta sa scripture, na hindi siya kilala, he was not a writing prophet, hindi siya nakapagsulat ng anything from the 39 books in the Old Testament. But naging popular siya sa isang natatanging kwento sapagkat naging outstanding ang kanyang ministry sa isang crucial na desisyon ni Ahab. And so let's go to 1 Kings chapter 22, 13 to 15. 1 Corinthians 22, 13 to 15. So the messenger who had gone down to summon Micaiah said to him, "Look, the other prophets, without exception, are predicting success for the king. Let your word agree with theirs and speak favorably." But Micaiah said, "As surely as the Lord lives, I can tell him only what the Lord tells me." When he arrived, the king asked him, "Micaiah, shall we go for war against Ramoth Gilead or not?" 15. When he arrived, the king asked him, "Micaiah, shall we go to war against Ramoth Gilead or not?" Sumagot siya, "Enter, attack and be victorious," he answered, "for the Lord will give it into the king's hand." 16. Sumagot yung hari, ang sabi, the king said to him, "How many times must I make you swear to tell me nothing but the truth in the name of the Lord?" Then Micaiah answered, "I saw only Israel scattered on the hills like sheep without a shepherd." And the Lord said, "These people have no master. Let each one go home in peace." 18. And the king of Israel said to Jehoshaphat, didn't I tell you that he never prophesied anything good about me? Only bad. Yan. So napakaganda ng conversation na ito. Crucial sapagkat magdidesisyon
si Ahab kasama ni Jehoshaphat, whether mai-engage sila ng gera laban sa mga Syrian, particularly yung mga Arameans. Labanan ba natin ito? And so nag-uusap si Jehoshaphat at si Ahab. Ang sabi ni Jehoshaphat, teka muna, meron pa bang hari? Meron pa ba diyang propeta? Yan. Sapagkat itong si Ahab, gusto niyang ibalik sa kanya muli under his possession ang Ramoth Gilead. Maraming reason. Unang-una, yung lugar ay pag-aari niya dati. Kaya lang nakuha ito ng mga Arameans. At importante sa kanya makuha itong lugar na ito kasi yung lugar ay strategic na region. Importanteng city ang Gilead o ang Ramoth Gilead. Kasi unang-una, napakasarap ilagay ang military bases sa lugar na ito para magbigay threat sa mga neighboring countries. Pangalawa, in order mag-attract din ng ikatataas ng ekonomiya ng Israel. Divided ng Israel dito Judah, Israel. But first time na nag-uusap yung dalawang hari, which hindi nangyari yan sa kasaysayan. And so, importante ngayon, makuha nila. And so, ang ginawa ni Ahab, kausapin ngayon si Jehoshaphat, baka gusto mong samahan ako sa gera, and mag-share tayo dun sa makukuha nating plunder. Isa na nga yung lugar na yon. Pero dahil nga sigurista si Jehoshaphat, sabi niya, taka muna, verse 13, narito ang conversation. Look, the other, ayun na, ang sabi niya ganun, meron pa bang ibang propeta? Sabi niya, meron pa. Kaya lang yung propeta na to, hindi nagbibigay sa akin ng magandang prophecies. Pagdating sa 13, look, the other, kinausap na ngayon itong propeta, at nung kinausap yung propeta, ang hamon noong ambassador, o nung amboy, o nung messenger rather, kausapin si Micaiah, na sabi niya, pag kinausap ka nung hari, sabi niya, the other prophets, without exemption, are predicting success for the king. Baka pwede, kung ipasamon ka, pumunta ka doon, let your word agree with theirs and speak favorably. Kunin ko dito sa version ng Pinoy, maganda sa 13 Sabi kay Micaiah nung opisyal na inutusang pumunta sa kanya, lahat ng ibang propeta, good news ang sinasabi sa hari. Sana, good news din ang sabihin mo. So, pinako-confirm siya. Ayan. So, makatid, ang kwento na ito ay yung pressure natin to conform. Presyon sa pagsasang-ayon natin. Binibili si Micaiah na sana sumabay sa Agos. Since meron ang 400 prophets ang nag-prophesy na mananalo si Ahab, makukuha niya ang Ramoth Gilead. Kaya lang, sigurista ang sigurista si Jehoshaphat, baka meron pang iba na pwedeng mag-confirm. Aside sa malaking bilang ng 400 na prophets. Malaki na yon. Majority na yon. Tama po ba? So ngayon, gusto niya lang yan mag-conform. Okay. Kaya lang ang problema, the messenger assumes that the prophecy should serve the royal approval, but denying the divine revelation of God. So what was the divine revelation? So yun ang magiging problema natin Okay. Tingnan natin si Micaiah. Okay? Nung makikipag-usap na ngayon si Micaiah sa kanya, sabi niya, hindi ako magko-conform. Kasi tinanong niyo ako 400 na nagsabing, go, mananalo sa gera, pero baka hindi niyo magustuhan ang sasabihin ko. Kasi kapag nag-conform ako, tatlo ang pwedeng mangyari. Sulat natin. Unang-una, nangyayari ang conformity sa mali kapag takot tayo sa tao, particularly sa malalaking tao. Pangalawa, bakit tayo nagko-conform, mag-compromise ng truth? Pangalawa, hindi lang tayo takot sa tao. Pangalawa, wala tayong takot sa Diyos na siyang mas malaki compare sa malalaking tao. And number 3, na siyang pinaka-importante, bakit tayo nagko-compromise minsan? Pangatlo, hindi importante sa atin ang katotohanan. Mas excited tayo dun sa popular, di ba, na sinasabi ng tao. Yan. Sumagot ngayon yung Micaiah. Can we go to 14? Can we go to 14? Pero sumagot si Micaiah, sabi niya,
Sabi niya, hindi ko pwedeng gawin yan. Porket marami yung propeta ninyo, ako isang propeta, sasang-ayon ako. Sabi niya gano'n. 14. Pero sumagot si Mikaya, sumusumpa ako kay Lord kung ano ang sasabihin ni Lord. Yun lang ang sasabihin ko. Konti na yung galintong klaseng tao. Hindi ko alam kung ganyan tayo. Lalo na kung pressure tayo sa demand. Di ba? Kung ano yung politically correct sa panahon natin ngayon. Sapagkat hindi na kasi ang Bible ngayon ang pangunahing source ng truth ngayon eh. Kung ano yung politically correct ang siyang pinaniniwalaan natin. So makakatagpo si Ahab ng isang tao na may integrity. Micaiah's integrity is a classic example of the allegiance to God's word, not to kings. Madali mag-conform si Micaiah kasi bakit? The moment nag-prophesy siya ng mali, in conformity sa demand ng hari, ang dali siyang abutan ng 1 bilyon eh. Sa bakit ang pinag-uusapan dito to conform is aabutan ka ng pera eh. Ilan sa atin, maging congressman, ilan ang senador, napapanig sa mali. O wag na sila, tao, tayo, na namumuhay everyday, pang araw-araw, na kapag kinausap tayo ng boss natin, kumonform ka. Ilan sa atin ang ibebenta ang integrity natin. Pero sumagot, nakatagpo siya ng Micaiah na may integrity. Kasi ang allegiance lang nitong Micaiah is only to God's word. May kausap pa ba ako rito? Kaya makikita natin yung salitang, as the Lord lives. Ayan, tingnan natin, as the Lord lives, what the Lord say to me, that I will speak. That is covenantal faithfulness. The man, he encountered a man who covenanted himself only to the written word of God or to the spoken word of the Lord. Ang tawag natin dyan is covenantal faithfulness. Yan. Kaya sabi niya, as the Lord lives, what the Lord says to me, that I will speak. Sabi nga tayo lahat, 1, 2, 3, go, as the And so, anong target natin ngayong Sunday? Sa pag-uwi natin. Unang-una, pag-aaralan natin yung vital statistics ng isang tao na hindi kilala sa Bible. Dumating siya sa panahong baksak ang isang bansa na nahati sa dalawa. It is a divided kingdom. Judah, 2 tribes, compared to one nation, Israel, with 10 tribes. And sad to say, itong 10 tribes, puro mali. Wala sila na-produce na mabuting hari. Puro palpak. Isa na rito si Ahab. Si Ahab ay asawa ni Jezebel na meron ng prophecy si Elijah sa kanya. Alam niyo ang prophecy? Mamamatay siya na didilaan ng aso ang kanyang dugo. Matagal na yung prophecy sa kanya. Bakit? Kasi sa malimit na conformity nitong hari na ito sa mangkukulam niyang asawa na naglason sa bansang Israel. Kung may nagpabaksak sa bansang Israel, yung asawa nito, nga pala, mabuting tao itong si Ahab, nasukol at na-influence ng mangkukulam niyang asawa. And today, let's talk about not Ahab, but let's talk about Micaiah. Sino si Micaiah? What are the important characteristics of this prophet? Di ba? That separate him from the 400 prophets of Baals. Kay Baal ito eh. Even though kay Lord daw sila, kay Baal ito. Yan. Are you ready? Are you ready? Sulat tayo. Focus. Picture na natin. First, sino si Micaiah? Number 1. Okay? Una, the fear of God over the fear of man. Takot siya sa Diyos eh, hindi sa tao eh. Yan. Si Micaiah ay sample o epitome of what obedience to Yahweh is all about. He was not a man pleaser.
400 na yung propeta eh. Pare-pareho sila na nakita. Pare-pareho sila ng prophecy eh. But not Micaiah. Kasi una, kaya tama ang prophecy niya. Bakit? Kasi takot siya sa Diyos lang. At hindi kailanman sa tao. He didn't compromise the truth for safety, for approval, nor for reward. Kasi powerful si Ahab eh. Napakasarap. Instant billionaryo ka kay Ahab. Ang ginto ni Ahab enough para mabuhay ang pamilya mo na maayos sa susunod na 20 o probably 40 years. At kahit si Jehoshaphat, may respect kay Ahab. Sipin mo si Jehoshaphat, na anak ni David, ay may respeto kay Ahab. So ibig sabihin, may mga tao talagang hindi mo matatanggihan mag-compromise ka, but not Micaiah. He feared God, not Ahab. Hello? So compared to the 400 prophets of Baal, of false Yahweh, okay? Na ang kinatatakutan ay yung hari at ang gusto ay yung king approval para saan? Pera eh. Kapag propeta ka at ang pera ang gusto mo, hindi ka talaga magre-release ng mga tamang vision at prophecy galing sa Diyos. At itong mga propeta ito ni Ahab, dinesign ito para i-please si Ahab na siyang ikakapahamak niya. Nakatagpo si Ahab ng isang tao, takot sa Diyos at hindi sa kanya. Pangalawa, commitment to truth. Commitment sa katotohanan. So Micaiah would only speak what God told him. Wala siyang sariling opinion. As a matter of fact, wala siyang sariling agenda. Nandiyan ba kayo? At wala siyang ine-expect anything at hindi mako-contaminate ng maling proposal o counsel ang kanyang sariling marinig kay Lord. Para kay Micaiah, kung ano lang ang sinabi ni Lord, yun lang ang sasabihin niya. Walang dagdag at walang kulang. Ibig sabihin, wala siyang sariling opinion or inaasahan sa nakararami. Sa katotohanan lang, wala siyang ine-expect na reward. Kasi bakit? Tanungin niyo ako bakit? Yung sasabihin niyang totoo, hindi yun re-rewardan. At sa katotohanan, makukulong pa nga siya. So he didn't bend the message to make it more comfortable or appealing. Because Micaiah was not a performer. He was a messenger of God. So hindi siya umaayon sa gusto ng tao. Di ba, more comfortable o kaya more appealing. Napakadali. Katulad ngayon, at pakarami natin, di ba, ang mga common tao nagiging politician at ang mga politician ay nagpupumilit maging common na tao. Kaya minsan may mga pastor na tatakbo sa politika, nalilito yung pastor kung ano siya eh. Hindi niya alam kung pastor siya o politician siya. Kaya pag pumupunta siya sa mundo o arena ng politics, nag-aamoy pastor siya. At pag siya naman ay umaalis, kausap niya ang church niya, nag-aamoy naman, politician siya. Yun yung problema eh. Kaya nung panahon ni Brother Ronald, doon nabubuhay pa si Brother Ronald, pag tinanong mo siya, Brother Ronald, ba't hindi ka nalang mag-politician ulit? Total vice mayor siya rito eh. Ang sagot ni Brother Ronald, money, it is garbage. Hindi na ako babalik sa sinuka ko kasi walang makapagpapalinis sa mundo ng politika. Tinanong ko naman siya, kamusta ang pag-aartista? Ang sagot niya sa akin, again, isa lang ulit ang sagot. Ano tingin niyo ang sagot? Exactly, yun po. Narinig niyo? Yun din ang sagot niya. It is garbage. Ang ganda pala nito, umiikot na gano'n. Pagkain na lang ang kulang. Are you still with me? Kapatid, si Micaiah, messenger ni Lord. But he is the messenger. Number 3, courage and boldness. Courage and boldness. Tapang at lakas ng loob.
he knew speaking the truth will rather make him unpopular and could lead him to punishment. And it did. Because he was imprisoned after, releasing the prophecy. Alam niya ang katotohanan at alam niya magiging unpopular siya. At hindi mapapaganda ang buhay niya by telling the truth. Sa katotohanan, makukulong at nakulong pa nga siya. Verse 15, basahin ko sa 15. Nung lumapit si Mikaya kay Haring Ahab, sabi ng hari sa kanya, Mikaya, dapat ba kaming sumugod sa Ramot o hindi? Sumagot si Mikaya, aba sumugod kayo, mananalo kayo, ibibigay sila ng Lord sa inyo. Pagdating mo sa 16, pero sumagot ang hari sa kanya, ilang beses ko na ba sinasabi sa inyo, hindi siya maganda mag-prophesy. The question 15, maganda naman ang prophecy Can you check it? Nang lumapit si Mikaya, sabi kay Haring Ahab, sabi sa kanya, Mikaya, dapat bang sumugod? Sumagot si Mikaya, abay sumugod kayo. Mananalo kayo. Ibibigay sila ni Lord sa inyo. So, tanong, na-compromise ba siya at nag-side na siya sa 400 na propeta? No. Nung sinabi niya yung 15, sarcastic niyang sinabi. It was in the mode of sarcasm. E di lumusob kayo para manalo kayo, sarcastic. Okay? So anong ibig sabihin nun? Mamaya, paliwanag ko po ito mabuti. Purihin ng Panginoon Diyos. Yun na. So makakakita ka ng mga tao na may bravery, mayroong katapangan. So he stood firm and proclaimed the message anyway. Alam niya na ang kanyang prophecy ay ikakukulong niya. Kaya pag tinuloy niya yung kwento, pero sumagot ang hari sa kanya, ilang beses ba kitang pagsusumpain sa pangalan ni Lord na wala kang ibang sasabihin sa akin kundi ang totoo? 17. Ito na ang prophecy ni Mikaya. Can we go to 17? Sabi niya, sumagot si Mikaya, nakita ko ang army ng Israel na nagkalat sa bundok, parang may tupang walang shepherd. At ang sabi ni Lord, walang naglilid sa kanila, pauwiin mo na sila ng safe sa kanilang mga bahay. So the actual prophecy, you will be defeated. The army will be scattered, di ba? Like a sheep without a shepherd. Ibig sabihin, patay yung shepherd. So that was the prophecy. It's very, very accurate. Sapul na sapul niya kung ano ang ipinakita sa kanya ng Panginoon. Natanong, tatapang ka, kausap mo, hari? No! Ilan sa atin ang tiklop the moment ang nakita natin at kausap natin ay mga dignitaries, mga billionaires. Nawawala yung ating integrity the moment may mga tao tayong alam natin kaya nilang bilhin ang ating kaluluwa. But not Mikaya. Kasi ang mga Mikaya, may kayang manatiling matatag. Number 4. Are you okay? Tuloy tayo. Spiritual discernment. Pagkakakilanlan. Yan, importante yun. Mikaya saw to the deception and he had a clear vision. Yun importante. He knew God's will. Paano niyo nalaman yung God's will? Vision, pangitain. So, kita niya yung deception ng 400. Dami, 400. But itong 400 na ito ay mga clowns. Mga payaso. Mga entertainers. Surrounded ka ng 400 na kaibigan, ang tawag mo, beshi. Pero sila lahat sinungaling. Sila yung mga taong flatterer na walang ginawa kundi bulahin ka in order makapahiram sa iyo ng 2,000 na kailangan nila. Nandiyan ba kayo? Ang tawag mo doon, beshi. Mamaya, papaliwanag ko yun. Si beshi, mamaya. Okay? So, his vision of the heavenly throne and the lying as a matter of fact, can we go to 1913? Wala pasahin ko. Okay? Ito maganda, Pinoy version. Basahin ko.
paano nalaman ni Micaiah na nagsisinungaling yung 400? Bigay naman si Lord sa kanya. Makinig mabuti. Are you okay? 19. Sabi pa ni Micaiah, kaya pinakinggan nyo ang sinabi ni Lord. Nakita ko si Lord na nakaupo sa trono niya. Nakita raw ni Micaiah. Lahat ng army sa langit nakatayo sa kanan at kaliwa niya. Sabi ni Lord, sinong manloloko kay Ahab para sumugod siya at bumaksak sa Ramot? Aba, si Micaiah nakita yung usapan sa langit. Hindi ko alam if she was brought there. But meron siyang tenga. Nakrinig niya through vision. Are you okay? Magmarites tayo. Ano nangyari? Sinabi ni Lord, sino pwedeng manloko kay Ahab para sumugod siya at bumaksak sa Ramot? Kanya-kanyang sagot ang nandun. May isang espiritu na tumayo, lumapit kay Lord. Ang sabi, ako po ang manloloko kay Ahab. Tinanong ni Lord, paano? Sumagot ang espiritu, pupunta ako doon at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ng mga propeta niya. Sabi ni Lord, sige, ikaw ang manloko sa kanya. Magiging successful ka. Pumunta ka at gawin mo na. So the Lord permitted a spirit to sow the spirit of lies to the 400 prophets. So si Lord pa pala nagutos? No. Ang sinasabi niyang ganon, may tao talaga na ang lining nila kasinungalingan. Kaya ang Lord, ibig sabihin, Bishop Manny, sa langit, pwedeng padala ni Lord ang mga masasamang espiritu. Yes, if you go to Job, kinuha si Job. Nilagay sa harapan at nagkaroon ng conversation sa langit. So kung ang tingin nyo ay hindi makakapasok ang demonyo o sino man o mga fallen angels sa langit, hindi, pinapermit sila makausap. At inaalaw sila na gumawa ng kasamaan sa tao para maniwala ang tao sa kasinungalingan. So ang tanong niyo siguro, Bishop, bakit hindi inaharang ni Lord? Ba't niya haharangin? Hindi niya haharangin. Sa unang banda, may mga tao talagang mahilig makinig sa kasinungalingan. At tuwang-tuwa ang mga demonyo na ito, makipag-usap sa kanila, kasi ang mga taong ito talaga naman ang lining lagi kasinungalingan at chismis at mga marites na espiritu lagi ang gusto nilang pakinggan. So tanong, saan galing yung kasinungalingan na natanggap ng 400? Galing sa isang espiritu ng kasinungalingan na nagbibigay ng maling prophecy. Sino ngayon ang kanila makukonvince? Yung mga tao na walang ginawa kundi magmarites. Siya ba kayo? Hindi porket propeta, pastor, manggagawa, song leader, life group leaders. Hindi porket full-time nagsasabi ng katotohanan. So paano ako naloko? Matagal ka na naluloko, kaya lagi malapit ka sa mga tao at espiritong ganito. What amazes me is pinakita ng Panginoon through this narrative na may mga taong mahilig sa kasinungalingan kasi sinungaling talaga ang buhay nila at sila ay batbat at tadtad ng pagtanggap ng bagay na mali at kasinungalingan. Kaya masisira ang buhay nila. Are you still with me? So, ibig sabihin, discernment. Purihin ng Panginoon Diyos. Alasaan na ba ako? Yan, discernment. Ibig sabihin, may deception. So, sino ngayon si Micaiah? Ang Micaiah, hindi mo madideceive. Kahit i-allow ni Lord yung evil spirit of lies and error na pumunta sa kanya, hindi madideceive ang Micaiah. Because ang commitment niya ay sa katotohanan lang. Number 5. Kaya nga, ang makikita natin, if you love flattery, you will have no discernment because flattery kills discernment. Kaya ka naluloko kasi nabobola ka. At kapag nabobola ka, ibig sabihin, ang lining mo lagi ay tumanggap lagi araw-araw ng kasinungalingan sa buhay mo. Hindi ka acquainted sa katotohanan. Number 5.
Sino si Micaiah? Integrity and consistency. Integridad at pagiging matatag. So una, he didn't change his message under pressure. May pressure na pero hindi siya nagbago. Pwede naman mag-side na sa compromise. Never. Hindi. Ibig sabihin, ang mamang ito ay may tinatawag na prophetic integrity. Dinesign talaga siya ni Lord na maging firm sa kanyang decision at magkaroon lang ng tenga sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, itong prophetic integrity nito, ibig sabihin, itong propeta na ito, lagi ang leaning lang nila is sa mga prophetic o truth-telling. Even under pressure, alam nila kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. At nung nag-release siya ng katotohanan, sa anyo ng sarcasm. So even when sarcastically he asked, di ba, nag-agree siya sa iba, pero he remained true to God's word. Kasi ang sarcasm ay isang uri din ng pagko-convey ng message. Hindi siya na-sway sa crowd mentally or any intimidation. Hindi siya nadala sa crowd, sa marami, sa kanilang mentality, maging sa kanilang intimidation. Hindi. Kasi meron siyang prophetic integrity. Nung tinanggap niya yung mantle bilang truth teller, alam niya na siya ay mensahero lang ng Diyos at hindi ng hari o sino man na maka-i-influence ng ating paniniwala. So Micaiah stood alone and he stood firm. His life shows us that truth may be lonely. Come on, truth may be lonely. Truth may be lonely, but it's always worth standing for. He reminds us that real prophets and leaders must be courageous, must be faithful, and unwavering in their commitment to God's voice, no matter the cost. Ano man ang cost, I will tell the truth. Mabigat, matagal. Di ko alam paano ko sasabihin. Paano si Micaiah susundan ang prophecy na matagal ng prophecy ni Elijah tungkol kay Ahab. Mabigat. Nung panahon na yun, popular si Ahab. Kaya niyang pumatay, kaya niyang bumuhay, kaya niyang sirain ang pamilya niyo, kaya niyang patayin ang pamilya mo, pero hindi. Tumayo siya sa katotohanan sa pangalan ni Yahweh na kanyang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Verse 15, ayan na. Can we go to 15? Attack, sabi niya, attack and be victorious. Sumagot siya eh. Attack and be victorious, he answered. For the Lord will give it into the king's hand. Yun, sarcastic yan. Sige, matak ka. O, magtagumpay ka. Ay, total, bibigay naman ng Panginoon sa iyo yan eh. So, ang ginawa niya, binaliktad niya sa pamamagitan ng tono ng sarcasm ang isang prophecy na binigay ng 400 propetang palpak at mali. Dami-dami, pero palpak. Yung truth, may sarcasm, kasi sarcastic kasi, ibig sabihin nito ng sarcastic kasi nire-reject niya yung previous na prophecy. Kaya sarcastic ang kanyang pamamaraan in order mabali ang prophecy. Ano mang prophecy na mali, hindi tatayo sa prophecy na i-release niya pagdating niya sa 16 and 17. Nirelease niya yung prophecy. Nakita ko, wala yung shepherd, scatter lahat ng sundalo, patay ang shepherd, natalo kayo lahat. Hindi niyo nakuha ang ramot. Mabigat sabihin. Pero sabi niya, but the truth will set you free. 16. Anong sagot ni Anong sagot ni Ahab? How many times must I make you swear to tell me nothing but the truth in the name of the Lord? Saka, kailan ka ganyan? Sabi sa kanya. Kasi itong hari na ito ay anyo ng mga taong laging selective lang sa gusto nila. May mga tao yung gusto lang nila pakinggan, ang gusto lang nilang pakinggan. May mga tao na lagi gusto ma-please yung gusto nilang pakinggan. Even sa scripture, even sa Bible, even sa church.
May mga tao na gusto nila lagi ay yung mga words o something na alam nilang favorable lang sa tenga nila. But anything na alam nilang hindi sigon sa kanilang upbringing o educational attainment o pwedeng sa background ng kanilang family, aawayin nila yung mga salitang yun kanilang pakikinggan. And so, hindi nakaka-penetrate sa kanila ang Word of God. And so, ano ang resulta? Hindi sila lumalago. Kasi ang tawag doon, selective hearing. Yun ang irony ni Ahab. Nung binibigyan siya ng truth ng isang tao at sana nag-adhere siya, ang ginawa niya, nilabanan niya, ang ginawa niya, pinakulong niya yung propeta. At alam niya na ang prophecy, yung dalawang spoken word ni Micaiah, alam niya pareho lang yun. Even though may sarcasm yung una, yung title, both nagsasabi kung ano ang kanyang kahihinatan. 17, narito sa 17. Can we go to 17? I saw all Israel scattered on the hills like sheep, without shepherd. Sa gera na ito, sabi sa kanya, alam mo sa gera na to, na may involve at may engage ka, kala mo ang patay yung sundalo mo? Sabi niya, mali, ang patay ikaw. Bakit? Long time ago, may prophecy na sa iyo. Hindi ka nagbago. Ikaw ang patay. Sundalo mo, scatter. Ikaw, patay ka. Kaya naalala ko yung sinabi ng isang magaling, si John Maxwell. Sabi niya gano'n, that everything rises and falls on leadership. And so the people are lost, not just militarily, but the people are lost spiritually. If a corrupt leader leads people, sabi rito, the people will be lost spiritually. Pinakamalaking pagbaksak ng tao, hindi militar, hindi economics, hindi economy. Ang pinakamatinding pagbaksak ng tao, first, ay pagbaksak ng kanilang spirituality. Bakit ko sinabing baksak ng spirituality? Di ka nakikinig kay Lord, nakikinig ka sa bulaang propeta. Bakit lagi mahilig ka sa kasinungalingan? Bakit lagi pag may tumawag sa iyo, alam mo ba, bakit ka nakikinig? Pag may pumunta sa inyo, nagkwento ng chismis, ng ikasisira ng kapwa natin, bakit ang lapit-lapit mong makinig? Mapapahamak ka dyan. Wala akong kausap. So the king never adhered to God's message. And so sabi ni Lord sa kanya, you will lose the battle. And not only that, you will die. Just go die. 18. Didn't tell you that never prophesy anything good about me, but only bad? Reklamo ni Ahab, kita nyo na, wala yan sinabi, kundi pangit. Tignan mo ito mga kapatid ha? Mas mabuti pang pangit ang sabihin sa iyo para maligtas ka, kaysa maganda na walang katotohanan. Mahilig ka sa error. Di ba sinabi ko sa inyo, ang record itong mama na ito, wala siyang sinabing wala siyang sinabi sa aking mabuti. Puro masama. Hindi niya sinabing, wala siyang sinabing katotohanan. Ang sinabi lang niya, wala siyang sinabing mabuti. Tatanong kita, bakit lagi gusto mabuti ang gusto mong pakinggan? Tas hindi katotohanan? Mas mabuti pang sabihan ka ng katotohanan in order maiwasan mo ang kamalasan. Kaya, chismis pa more. Sabi mo, chismis pa more. Sabi mo. Chismis pa more. O sabi mo sa katayo mo, sira pa more. Ay, ito maganda. Pangatlo, bola pa more. Uy, yung ganda-ganda mo, bumabata ka. You look, 10 years younger. Is that the truth? Sagot, is that the truth? No. Kapag nakakaedad ka at ang sinabi sa iyo, mukhang bata ka, hindi ho totoo yun. Hello?
Ang mga babae, pag tinanong, ilang taong ka na, change channel. Girls, ba't mo kinakaya ang edad mo? May edad na po ako. Pero paganda ako ng paganda sa Panginoon. Pero pag sinabing mukhang bata ka, kasinungalingan. Kaya bola pa more. Amen? So kaya pag-usapan natin, okay, bakit importante ngayon ang prophecy ni Micaiah? Sino si Micaiah? Sino siya sa akin? Sino siya sa iyo? Ano pinapakita ng kwento na ito na pwede kong isapamuhay sa panahon ngayon na everyone wants to be politically correct but wrong in the eyes of the Lord. You know, politically correct but biblically wrong. Hindi porkit galit si pastor, masakit siya magsalita, at hahanap kayo ng pastor na bobolahin kayo at sasabihan kayo ng mga bagay na hindi ho ikaliligtas ng kaluluwa ninyo pagharap nyo sa langit. Kapag ang pastor nyo bolero, pagpunta nyo sa langit, hindi ho siya nasa tabi nyo para sabihin, pastor, paliwanag mo kay Lord. Wala po siya. Dalawa ang tumayo. Okay. Are you okay? Ano makukuha ko rito? Una, truth is not determined by the majority. Hindi porket marami, totoo. Diba? Just because many people agree on something doesn't make it true. The 400 prophets told King Ahab that he wanted to hear, mananalo ka. Question. Diba? Mananalo ka. O question, sumunod ba siya? Sumunod siya. Yung pala presumption. Ang binigay sa kanya, hindi yung truth. Ang binigay sa kanya, what he needed, di ba? What he wanted to hear, not what he needed to hear. We are attracted with what we wanted kesa what we needed. Gusto nating marinig yung gusto natin, hindi yung kailangan nating marinig. Truth versus consensus. When you say consensus, what do you mean consensus? Collective agreement ng tao, salita ng tao nakararami. Popular consensus. Hindi naman yan ang consensus ng marami. Hindi naman yan ang popular tsaka opinion ng tao di ba? Hindi naman yung napag-usapan sa negosasyon di ba? Eto na, compromise. Pagdi-decide tayo whether we will be loving, adhere to the truth, or consensus ng tao. May isang church, malaking church. Hindi ko may mentionin ang name. Makinig kayo mabuti. Malaking church. Sa kanila nag-start ang Bible sa Pilipinas. 1906. Sa Pilipinas. Kabili sila ng property. Kung sasabihin, kasi magkakaroon kayo ng clue. Doon nakabili sila ng property. Doon sa Avenida, doon sa top, lahat yan. At sa kanila binigay ni Lord ang Pilipinas in order spread ang Bible. As a matter of fact, sila nagdala ng Bible dito. Yung main nila, international sa Amerika, nag-stand na magkakasal na ngayon sila ng same-sex marriage. At alam mo nangyari? Binaba dito. Kala mo kumontas dito sa Pilipinas? Hindi. Hati ngayon sila ngayon. Sapagkat ayon sa kanila, ang katotohanan noon ay pwedeng hindi na katotohanan ngayon. Nag-iiba ang katotohanan. Kaya ba kayo? Kapatid, utang na loob natin sa kanila, kaya ang mabuting balita ay nandito. Sa totoo lang, sila, ang church na nagkalat, ang pagpasok ng iglesia ni Kristo, sa kanila galing. Ito ang church dito sa Pilipinas. 100 taon na. Nasaan na sila ngayon? The truth is not determined by the majority.
Nandiyan ba kayo? Number 2, people often prefer comforting lies over uncomfortable truths. Yung mga tao, mas gusto pa nila yung comforting kasi nakakagaan na kasinungalingan kesa mga hindi nakakagaan na katotohanan. Masakit ang katotohanan eh. So Ahab was a king who lie. Ahab was a king who lie in lies. On lies. Nakahiga siya sa kasinungalingan. Selective hearing. Attraction ni Ahab. Yung mga leader na binobola siya. Sinasabihan siya ng mga prophecy na kung may nakita ako sa langit, tuwan-tuwa sa iyong Panginoon. Binibigay sa iyo ang ramot, talaga yayaman ka. Brad, claim mo na yan. Iyo yan. Naku, gaganda ang buhay mo. Parating na ang kayamanan mo. Yun. Talaga? Grabe. Alam mo ba, Ahab, tuwan-tuwa sa iyo si Lord. Lahat ng project mo na please si Lord sa iyo. Hindi siya katotohanan. Kaya be careful not to reject wise counsel just because it is hard to hear. God gave him Micaiah. For the last time, binigyan siya ng Micaiah for him to adhere on the truth. Dumikit, sumandal sa katotohanan. Pero ang ginawa niya kay Micaiah, pinakulong niya. Minsan binibigyan tayo ni Lord ng Micaiah na nagsasabi ng katotohanan. Bakit? Kaya minsan may mga kabataan ngayon, mga members na, bakit kasi ako dinideprive ng boyfriend? Bakit? Bakit kailangan hindi galinto? Di ba? Bakit ko pa kailangan ayusin ang annulment ko para magpakasal sa iba? Sometimes naghahanap tayo ng mga tao, di ba, na magko-confirm yung gusto nating marinig in order matuloy natin yung self-indulgences natin. Guess ano ang repercussion? The wages of sin is death. Bakit kasi pinipigilan nila yung nararamdaman namin? Yung Micaiah, gift ni Lord kay Ahab. Kung nakinig si Ahab kay Micaiah, naligtas siya. Ako, isa lang nakikinig sa akin dito. Number 3, anong kwento na ito? True prophets may suffer rejection. Anong nangyari kay Micaiah? Micaiah was in prison. Sabi sa kanya, ikulong yan. Sabi ni Ahab, ikulong yan. Baka palayain pagkatapos kong bumalik. Alam mo sagot niya, sagot ni Micaiah? Anong sagot ni Micaiah? Aba, kung makakabalik ka pang buhay. Bakit? Babalik ka pa pang buhay? 400 propetang ng kasinungalingan hindi kayang talunin ang isang propetang taglay ay katotohanan. The truth will always prevail. Amen? Kaya kung may asawa kang propetang katulad ni Micaiah, pakasalan mo na araw-araw kasi sinasabihan ka ng katotohanan. Mga anak at mga kapatid, kung ang nanay nyo ay propeta, purihin ang Panginoon Diyos. Lord, ang nanay namin propeta. Araw-araw nagpa-prophesy, purihin ang Panginoon Diyos. Nagluluto, nagpa-prophesy. Kaya pag hindi kayo nakinig sa akin, kaya mga mangyayari sa inyo. Napangasawa, titigas ng ulo. Nay, kaya ang church natin, we do not believe in prophets because we are a non-profit organization. Yes, we are. Andiyan ba kayo? Speaking truth may lead to criticism or probably isolation. He was in prison. But it's a mark of integrity and of courage. Mas mabuti ng mali ngayon at mapatunayang bukas tama. Kaysa tama ka ngayon, bukas mali ka na at hindi mo na makukurik ang buhay mo. Kaya kung may pastor kayo, na nananalangin siya, sinasabi, mali yan, huwag mong gawin yan. Ayoko na, lilipat na ako na ibang church. Bye-bye. Pala hindi mo alam, nililigtas yung buhay mo. Mahal ko siya, Bishop. 4 na napangasawa mo, kapatid. Hindi pa ayos yung annulment mong isa. Hindi, mahal ko siya, I love him. Hindi siya tao. Ano siya? Appliances siya, kapatid.
Number 4. Are you okay? Ano matututunan natin? God allows delusion when hearts are hardened. Yung pala, pinipermit ni Lord yung 400 makareceive ng spirit of error lies. To what? To deceive Ahab. Try to imagine you are surrounded with 400 prophets. Lahat mali. Lahat malapit sa kitchen Di ba? Congressman ako, malapit ako sa kusina ng speaker. Maapektuhan yung desisyon ko. Amen? Maapektuhan ang desisyon mo kung may isa kang boss na pwede magbigay immediate ng iyong promotion. Maapektuhan ang desisyon mo, lalo na kung may nanliligaw sa iyong bilyonaryo, at ang nireregalo sa tatay mo ay magagandang sasakyan, maapektuhan Hindi naloko ako Kasi naloko ako Hindi. Kaya ka naloko, lapitin ka talaga ng kalokohan. Kaya ang espiritu ng kalokohan malapit sa iyo kasi attracted ka talaga sa bagay na mali. Not Mikaya. Hindi siya pwedeng pasukan ito. Bakit? Siya ay meron lang commitment sa katotohanan at kay Yahweh na siyang source ng katotohanan. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Because Micaiah believed in God's sovereignty, that even though the king has political power, the outcome is subject only to God's will. And the will of God will prevail. 400 verses 1. Hindi mananalo si 400. Kasi after mamatay ng boss nila, tumakbo na kayo, madadamay din kayo. Number 5 and last. Dito ako magtatapos. Discernment is critical. Lagi, sa buhay natin, every day, haharap tayo lagi sa mga crucial moment ng buhay natin. At magdidesisyon tayo lagi na ang ating discernment ay importante sa buhay natin. Galing ni Jehoshaphat, lumitaw sa kwento ni Ahab, dapat wala siya rito Sabi niya, ano ba? Sabi, 400 propeta ko. Sabi, oo daw gera na raw makukuha ang ramot Sagot ni Jehoshaphat, ako muna, maghanap pa tayo. Ay naku, wag na natin patawag yun. Walang sinabi sa akin maganda yun. Abi, patawag pa rin natin. Jehoshaphat had enough discernment to ask if there was a prophet of the Lord beside the 400. That moment of doubt was very, very significant. Hanap pa tayo ng isa. Yun Ako muna pa, tanungin muna natin si Lord. Sabi ng babae, pa, sandali lang. Mag-pray muna tayo. Importante yung crucial yun critical yung discernment Importante na ang discernment mag-play ng important role for direction. Always test what you hear. That even if something sounds spiritual or something sounds authoritative, compare it to God's written word. Always compare it to what the scripture says. What your pastor says. Mapalad ang pastor na hindi nabobola. Meron kang life group leader, meron kang tawag dito champion na nagsasabi sa iyo ng truth. Importante, huwag mo aalisin yung Mikaya. Malaki ang difference ng mga tao who loves to criticize and a person who loves to tell the truth. Malaki ang pagkakaiba. Walang plano si Mikayang i-criticize siya dahil hindi siya gusto. It so happened, alam ni Mikaya na mali ang ginagawa ng hari at meron siyang Diyos na sinasabi sa kanya ang katotohanan. And so we must be acquainted with person who tells the truth. We must love them, care for them, pray for them. Ang hirap sabihin, ito na nga ito, okay. Yung tao na nga may dumi sa ilong, di mo na masabi ko, di ba? Ang hirap sabihin. What more kung direkta sasabihin mo yung mali ng tao? At kung may tao na nagsasabi sa iyo ng mali, bigyan mo na ng trophy. Kasi ang hirap sabihin ang katotohanan, lalo na kung alam niya na mahal ka niya at alam niya masasaktan ka. Kaya lang, ang problema natin, bakit tayo naluloko?
walang discernment. At ang taong walang discernment, madaling maloko. Kasi mahal ng bolero ang mga taong gullible. Pag binobola ka ng harapan, hindi mo pala alam na ikaw ay minumura ng talikuran. Kaya iwasan natin ito tatlo. As I close, I have 5 more minutes. Una-una, iwasan si flattery. What is flattery? The Lord, sabi sa Psalm 12:3, the Lord cuts off all flattery lips. Di ba? The tongue that makes great boast. Yan ang problema natin. Yung discernment mo hindi aandar if you love flattery. What is flattery? What is flattery? Di ba? Flattery is the excessive or insensitive praise. O malelo, insincere praise. Kaya pag sinasabi ng mga tao, pinupuri o binibigyan ka ng komplementong hindi tunay, binobola ka. Galing mo. Baka. Ikaw ang superstar. Galing mo talaga, bro. Galing mo. Ang tama. Grabe. Ako, alam mo, lagi ako nakatingin sa'yo. Alam mo bakit? Grabe hanga ako sa'yo. That is flattery. Avoid them. Number 2, deceit. Pumupunta sa'yo, tatawag siya, hello, alam niyo ba, may nangyayari? Dinadaya ka. Alam mo ba, napakinuha mo ito, yayaman ka. Deceit. Ang pandaraya sa pamamagitan ng salita upang linlangin ang kausap o mapagsamantalahan. Number 3, lies. Kapag mahilig ka sa kasinungalingan, pupuro lang iyong discernment. Kasinungalingan. Pag nagpapahayag ng mga bagay na hindi totoo o huwad, na sumisira ng alin? Ng relasyon, ng pamilya, ng church, ng organisasyon, ng integridad, maging ang pinaka-importante, reputasyon. Alam mo ba, na nanggalaw yan ng pera? Alam mo ba yan na may kaso ng galinto? Alam mo ba yan na nanggahasa? Ah, talaga? Oo. Hindi nyo alam yun? Hindi namin alam. Question, bakit kailangan malaman? Pangalawa, totoo ba? Lies. Kasinungalingan. Kaya pag alis mo, tingin mo yung tao, pag nakita mo yung tao, ba't ganito siya tumingin? O ba't niya hinawakan ng ganun? Confirm. Lies. Kasinungalingan. Kaya minsan magugulat ka, yung tao daring sa'yo, nung binugay yung kasinungalingan, mamaya-maya mararamdaman mo, aloof, indifferent na sa'yo, ayaw ka ng kahulabilo, kasi natamna ng kasinungalingan. Try to imagine kung ano ang consequence ng kasinungalingan. If you believe in lies, tas namatay ka, sa kasinungalingan, dala-dala mo sa isang tao, sa isang organisasyon, sa salita ng Diyos, pati kasinungalingan ng mga wrong teachers, dala-dala mo, namatay ka, ano ang dala mo? Kasinungalingan. And lie is a spirit. Contaminated ang soul, contaminated ang mind, contaminated yung diwa mo, contaminated yung spirit mo. Ano mangyayari? Contamination. Hindi pumayag si Micaiah. I'll tell you the truth. And the truth will set you free. So discernment, what is discernment? Discernment is a gift. The ability to judge or distinguish between things, between good and bad, between right and wrong, between truth and falsehood. Discernment. Alamin. Mas mabuti na masaktan ka sa preaching na totoo kesa pinakain ka ng preaching na punong-puno ng pambobola, nasisira ng ating kaluluwa. Are you still with me? Palakpakan natin ang ating Panginoon. As I close, 1 more minute, what are the components of discernment? 3 bagay. Lagay niyo mabuti. Please, hasain ang sarili. Una, wisdom. Please, may wisdom. The moment may mga tao naninira ng kapwa, ng pastor, ng manggagawa, ng isang entrepreneur, ng isang pamilya, wisdom.
Wisdom. Ano to? Wisdom. Gamitin mo yung wisdom mo. Malalaman mo, mali ito, hindi ko to pakikinggan. Karunungan, ang component ng discernment. Bakit ka magiging discernful? Kasi may component of wisdom. Number 2, intuition. Pag may intuition ka, lagi ka may pera pambayad ng tuition fee ng mga anak mo. Intuition, trusting instinct. Kutob. Importante ang kutob. Ano yung kutob? Alam mo, mali. May kutob ako. Immediate. Mabilis na karunungan yan. It's a immediate wisdom. Bilis. Alam mo agad. Ang mga misis, may kutob. Alam nila. Alam nila. Alam ko may pera ka. Tinatago mo lang. After ng kutob, research and search. Mahahanap nila kung ano yung kutob. Importante ang tuition. Alam mo, kakalungkot, daming Kristiyano, akala ko malago, isang chismis lang. Akala ko ang lago-lago na niya. Akala ko talaga matured. Nakatapos ng pag-aaral, ganda-ganda ng tinapos, ang ganda-ganda ng educational attainment. Isang chismis lang, naniwala siya. Walang wisdom, walang intuition. At ito nakakatawa. Yung nagchismis sa kanya, hindi maayos ang buhay. Yun ang pinaniwalaan niya. At ang nilayasan niya yung mga taong maayos ang buhay, na minahal sila at inalagaan sila, hindi ng short period of time, matagal na panahon, na hindi siya nakarinig ng paninira. Alam mo saan na nakinig? Sa isa lang tao. Hindi gumamit ng intuition, ng wisdom. Si Ahab, walang talino. Pinalibutan ng mga advisors na puro error, puro mali, sira ang buhay niya. Hindi siya nasira, namatay siya. Are you still with me? And last component, knowledge. Yung discernment, nahahasa, true knowledge. Nasaan ang knowledge? Scripture, Word of God. Ano sabi ng Bible? Ano ang kaalaman ng Scripture? Kaya ngayon, magulat ka, itong politics natin, punong-puno ng lies, kasinungalingan, discredit campaign, paninira, below the belt. Ano gagamitin mo? Wisdom, intuition, knowledge. May kausap pa ba ako rito? Gusto niyo ba umpisahan natin ulit dun sa umpisa? Umpisahan natin ulit? Are you okay? Alam mo mga kapatid? Hindi porket marami, tama. At hindi porket konti, mali. Hindi porket hindi mapaliwanag, mali. At hindi porket spontaneous, magaling, tama. Ang katotohanan ay taglay lamang ng mga taong walang agenda, mahal si Lord, at alam niya ang salita ng Diyos. Kasi meron silang discernment galing sa wisdom, galing sa intuition, at galing sa knowledge na susulat ng salita ng Diyos. Alam mo, may suggestion ako sa inyo. Are you okay? Be the Micaiah of this generation. Huwag tayo makikinig sa administrasyon, sa patutsada ni Claire Castro, at huwag din tayo makikinig sa mga discredited campaign ng sino mang political parties. I have a suggestion sa inyo. Use your discernment. At the moment bumoto kayo sa May 12, nababasa nyo, ganyan kayo eh. I tell you this, may kaya ka. Ang goal ko, may kaya ka. Sino mag-adhere ng truth, may kaya. Sino nagpo-possess ng truth, may kaya. Sino ang bearer ng truth, sino? Ikaw. Sasabihin ko sa iyo, sa panahong baksak ang bansa, alam namin kung saan lalapit, sa iyo. Pagbaksak ang pamilya mo, saan sila lalapit, sa iyo. Pagbaksak ang life group, saan lalapit, sa iyo. Kasi hindi ka involved sa chismis, hindi ka involved sa paninira, at alam mo lang, wala kang agenda. Ang agenda ko lang, sabihin ng katotohanan, because the truth will set you and me free. Tatayo tayo lahat. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sabay-sabay nga, hindi porkit marami, tama.
At hindi porkit konti, mali. Sabay-sabay nga, 1, 2, 3, go! May examination tayo mamaya. Ang bumaksak, aatin ulit ng 1 p.m. service. Can we all stand? Hallelujah. Raise your hands, please. Can we worship God? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is good. Father, may you release to us the spirit of truth. May you give us the spirit of discernment. May you give us, Father, Lord God, yung maging acquainted kami sa katotohanan, na ang katotohanan ay malapit sa amin, na hindi kami nilalayuan ng katotohanan. Pagkos ang katotohanan ay magiging part ng aming pang-araw-araw na buhay. Sa aming pagharap ng mga problema, pagharap namin ang aming mga problema, ang taglay namin ay ang katotohanan ng leading ng Panginoon. Lord, pwede ho ba i-raise mo ang aking kapamilya sa Life Giver na maging Mikaya ng generation na ito? Secondly, Panginoon, Lord, tulungan mo kami mag-discern ng chismis. May mga tao na tumatawag sa amin, naninira, nananakit. Mga tao na ang taglay ay ibulatlat ang kamalian ng marami. Lord, tulungan mo kami na maging Mikaya sa mga tao na ito. Maging sa panahon ngayon ng campaign, kami ay maging Mikaya sa aming pamilya. Na ma-discern namin ang mga tamang tao sa posisyon. Na hindi kami maglalagay ng mga katulad ng 400 bulaang propeta ni Ahab. Never namin sila ilalagay ulit sa posisyon sapagkat in danger ang bansa namin sa kanila. That we will only install people who has the discernment that comes from God. People who are truth tellers that will tell the truth, nothing but the truth. May you, Father, make us the Mikaya of this generation. And I hope na ang bansa namin magiging truth lovers at magiging truth dependent sa buhay. At dalangin ko, erase mo, Lord, ang mga Mikaya right now, Father. Erase mo. At never again ang church na to mai-engage sa slandering, mai-engage sa flattery, at mai-engage sa gossip. Sinasarado namin ang lahat ng aming telepono, cellphone, sa mga calls at tawag ng mga tao na ang taglay ay paninira sa aming pastor, sa aming church, sa sino mang manggagawa o maliliit man, na kami magiging protector ng reputasyon ng sino man. Nawa ang church na ito ay mga adherent sa katotohanan at mga disciples sa katotohanan, that we will love the truth and live by the truth. Awit tayo sa Panginoon, anak. Hallelujah. Let's sing together, Father. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Taas ang kamay. Purihin natin ang Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka,
maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. O maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan.